Now, tapos na. So, okay na yung installation. Now, may database na kayo. Ngayon, bago ma-100% yung finish ng installation, may tinatanong siya. Tama ba? Yes, sir. Kailangan mo daw maglagay ng sys password at system password. Now, sino si sys? Sino si system? Dito ko malalaman kung sino yung nakikinig. Bakit mamaya magagamit natin ito. Sino si system? Sino si sys? Yung dalawang yan, pareho yung username. Ang tawag sa kanila is administration or administrational username. Bakit? Sila yung pinaka-powerful na username na ginagamit ng isang database administrator. Sa madaling salita, yung ginagamit nyo dati na Aura 1 na username, ginawa lang po siya ng sys at system na username. So, sila talaga yung pinaka-powerful na username. Dapat ang nakakaalam yan, kayo lang. Hindi yan dapat malalaman ng estudyante o kung sino man. Bakit? Pag nalaman nila yan, pwede nilang pasukin yung database nyo, pwede nilang sirain yung database nyo. Okay? Kasi ito, naka-encrypt yan kay Oracle na once ginamit si sys or si system, lahat ng privilege pwede niyang gawin. Magkulang siya sa tinatawag na OEM or Oracle Enterprise Manager. Oracle Enterprise. Or Enterprise Manager Console. Yun yung gamit niya. Pagdating kay system, ginagamit siya kay SQL Plus or ISQL Plus. Hindi naman siya ginagamit. So, yan yung dalawa na username na pinagagamitan ng dalawang klase ng tool. So, mamaya isa-isa natin yan. Ngayon, kailangan mo daw maglagay ng password sa kanila. So, ang payo ko sa inyo, pag maglalagay kayo ng password dyan, dapat kung ano ang password ni sys, yun na rin ang password ni System. Sige, example, password. maglalagay ako password ko is Aura. So, Aura lang ha. Aura 2 na rin, Aura 2. Ayan, so Aura 2, Aura 2, Aura 2. Ngayon, pagkatapos mo ilagay yan, kailangan mo i-click si password management kung mag-error. So, hindi nag-error. Click mo yung OK. Pag hindi ulit nag-error, click mo sa exit. Pag hindi nag-error, success.